Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni JC Bam Rodriguez at Fernando Daniel Martinez. Na kung saan, itong si JC Bam Rodriguez po ay Unified World Champion ng WBC at WBO. Samantala itong si Fernando Daniel Martinez ay may hawak po sa WBA. Fight schedule November 22, 2025, nagaganapin sa ANB Arena Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Mapanood po ito ng live sa DAZN. At sa labanan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin na comparison. Detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman at marami rin po kayong makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo lalo na pagdating po sa inyong desisyon. Bagamat ang Long Sports PH po ay naghayag po ng prediksyon, kayo pa rin po ang masusunod kung ano ang inyong desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po yung pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po Long Sports PH kung wala rin po kayo, mga idols. So simulan na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya naman sa ating gagawing comparison. At unahin natin ang sa panig ni Fernando Daniel Martinez. Bilang isang professional boxer, si Martinez po ay may impresibong kartada. 18 wins with 9 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 34 anyos at ang height 5 foot and 2 inches, reach 64 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 50%. Last fight, May 11, 2025, nakasagpa ni Fernando Daniel Martinez sa rematch ang technical fighter na si Kazuto Ayuka ng Japan, na kung saan panalo ulit sa rematch itong si Fernando Daniel Martinez by unanimous decision. Ngayon, dadako naman tayo sa eksperyensya, karanasan nitong si Fernando Daniel Martinez. Noong 2016 mga idol, nag-compete ito sa Summer Olympic. Oo, so dating Olympian si Fernando Daniel Martinez. Ngayon sa kanyang karanasan naman, as a professional boxer, mga nakasagupa nito mga idol na kung saan nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban niya kay Jeron Angkahas na ating kababayan. 2 beses niya tinalo yan. Kazuto Ayuka, 2 beses ulit niya tinalo yan. Na kung saan mga idol, isang magandang laban po talaga ang naipakita. Lalo na sa rematch nila ni Kazuto Ayuka na kung saan doon nakatikim ng knockdown si Fernando Daniel Martinez. Ngayon dadako naman tayo sa skills ni Fernando Daniel Martinez. Malimit kasi nakikita natin na pressure fighter style or pressure fighter boxer itong si Fernando Daniel Martinez. Ngunit sa laban niya kay Kazuto Ayuka, technical din po siya. Oo, so ibig sabihin all-around boxer itong si Fernando Daniel Martinez. Agresibo ito, volume puncher, taglay ang power, timing, accuracy. May husay din pagdating sa depensa. Oo. So, sa durability naman po, marunong lamang ito ma-knockdown. Oo, marunong lang ito ma-knockdown. At nakita nga natin na knockdown ito sa laban kay Kazuto Ayuka. At isa sa napapansin ko, nasasaktan din pag tinamaan sa budiga itong si Fernando Daniel Martinez mga idols. O, yan ang posibleng kahinaan niya. At syempre, sa pangano, saan na-knockdown nga ito. Lamang, yun nga, may tibay. Pagka sinasabi natin may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon. So ngayon dadako naman tayo sa panig nitong si JC Bam Rodriguez. Bilang isang professional boxer, si JC Rodriguez po ay may impresibong kartada, 22 wins with 15 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 25 anyos at ang height 5 foot and 4 inches, na may reach na 64 inches. South po ang stance, knockout ratio 68.18%. Last fight July 19, 2025, nakasagupa si Fomilila Kafu. Panalo by turn round technical knockout itong si JC Rodriguez. Ngayon dadako naman tayo sa kanyang eksperyensya o karanasan. Bago pumasok sa professional boxing, itong si JC Rodriguez, ito po ay dating lumalaban din sa amateur fights na kung saan
Ayon po sa isang pahina na ating nasuri, multiple times itong nag-champion sa junior and national championship. Oo. Silver medalist ito noong 2015 sa AIBA World Boxing Championship. Ngayon, sa kanyang eksperyensya o karanasan bilang isang professional boxer, 2 division world champion po ito. Nag-world champion sa flyweight division at sa super flyweight division. Sino-sino ang kanyang mga nakatunggali na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Noong 2022, nakasagupa niya ang knockout artist ng Thailand na si Wisaksil Wangik alias Resakit Sorumbisay. Kilala ng mga Pilipino yan. Knockout artist po kasi yan. Ni-knockout yan ni JC Rodriguez mga idol by 8 round technical knockout. Noong 2024, nakasagupa din ni JC Bam Rodriguez ang rank 1 noon sa super flyweight division na si Juan Francisco Estrada. Bagsakan sila. Bagsak si Rodriguez pero nakabawi naman siya mga idol. Ni-knockout niya sa ikapitong round si Juan Francisco Estrada. At sa taon din na yan, 2024, nakasagupa ni JC Bam Rodriguez ang outboxer na si Sunny Edwards. Ni-knockout niya si Sunny Edwards mga idol. Ngayon, additional, si Carlos Cuadras, hindi po yun basta-basta. Sa skills ni JC Bam Rodriguez mga idol, kung sabihin yung boxer-puncher, pwede. Pero may husay din po ito sa teknikalan eh. So all-around boxer din po itong si JC Bam Rodriguez. Oo. Power, timing, accuracy, may husay sa opinsa, maging sa dipinsa, itong si JC Bam Rodriguez. At sa durability, marunong lamang din po itong ma-knockdown. At kaya pong magpatuloy. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Mga idol, pareho silang dayo sa pagdadausan sa laban which is sa Kingdom of Saudi Arabia. So 50-50. Sa ranking po ng box-rec dito po sa Super Flyweight Division, rank 1 si JC Bam Rodriguez, rank 3 naman itong si Fernando Daniel Martinez. So dikit lang po sila. Sa physical na appearance naman po, unahin natin sa edad. 25 anyos si JC Bam Rodriguez, 34 anyos si Fernando Daniel Martinez. Kapa-prime lang talaga ni JC Bam Rodriguez. Si Fernando Daniel Martinez naman po mga idol, matagal na sa prime at next year, kaduluduluhang prime na siya. Sa height, mas matangkad ng 2 inches si JC Bam Rodriguez. Sa reach, lamang ulit si Rodriguez ng 3 inches. Sa knockout ratio, lamang ulit si JC Rodriguez na kung saan maabot po ang kanyang knockout ratio sa 68.18%. Samantala itong si Fernando Daniel Martinez, may knockout ratio ito na 50%. Activity fights. Huling napalaban po si JC Bam Rodriguez noong July 19, 2025. Huling napalaban si Fernando Daniel Martinez noong May 11, 2025. Ibig sabihin parehong aktibo itong dalawang maglalaban po mga idols. Eksperyensya, karanasan ng maglalaban. Parehong nag-ugat sa amateur boxing. At di po magkakalayo sa karanasan dito po sa pro fights. 50-50 sila dyan. Sa skills, 50-50. Parehong all-around boxer. Nandoon kay Fernando Daniel Martinez ang aggressiveness, volume punches. Si JC Bam Rodriguez naman po mga idol, magaling din ito na counter puncher, body puncher. At syempre, yung advantage niya sa height, reach, na kung saan marunong din gumamit sa distansya, itong si JC Bam Rodriguez. At yung power, na kung saan lamang po talaga si JC Bam Rodriguez kay Fernando Daniel Martinez. So dito mga idol, gusto ko sanang i-50-50 ito kasi nga kilala natin itong si Fernando Daniel Martinez. Diyan nabugbog si Jerwin Angcahas. Oo, pero hindi po talaga basta din itong si JC Bam Rodriguez. At samahan pa na kung saan importante height, reach, power, na kung saan yan ay yan ang panlaban ni JC Bam Rodriguez bukod sa kanyang skills. So mga idol, dahil parehong world champion ito at sa rankings, hindi rin naman sila magkakalayo.
55-45 in favor of JC Bam Rodriguez. Oo. 55-45 in favor of JC Bam Rodriguez tayo dyan. Ngayon dadako naman tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po, JC Bam Rodriguez by 8 round technical knockout. 8 to 10. Oh, 8 to 10. Ngayon, dahil sa may tibay din naman, itong si Pedro Daniel Martinez. Mga idol, masasabi kong pabor pa rin ako kay JC Bam Rodriguez. Gamit ang height, reach, power, posible siyang maging dominante sa laban. Oo. So, nakautan o puntusan, pabor ako kay JC Bam Rodriguez. Ngayon, dahil sa 55-45 lang din naman, dito sa ating comparison, at di hamak, nakilala natin si Pedro Daniel Martinez, na kung saan yan ang tumalo talaga kay German Angkahas ng Malinaw, 2 beses. Sa panig ni Pedro Daniel Martinez, gamit ang aggressiveness, power, volume punches, delikado din si JC Bam Rodriguez dito mga idol na mapuruhan. Delikado din man-knockout si JC Rodriguez dyan. Mga anong round kaya, Kuya Dong Sports? Siguro magsimula sa 8 to 10 din po mga idol. 8 to 10. Halos match lang sila sa ano. Doon kasi yan posibleng magkaroon doon kasi yan posibleng magkatalo mga idol sa 8 to 10 kasi may posibilidad na sa mga pagbabago sa galaw nitong dalawang maglalaban. Di malayo na magkabagsakan na naman to mga idols. Siguro dahil pabor ako kay JC Bam Rodriguez, posible niya mapabagsak si Fernando Daniel Martinez. Round 6 posible. Mga body punches yan. Pero hindi po basta si Fernando Daniel Martinez dahil volume puncher, posible din manak down si JC Bam Rodriguez. 1 to 6. Mga 6 rounds. Ganyan. Kapag laban talaga ito mga idols. Kuya Dong Sports, pagpatuloy mo nga. May chance bang manalo sa puntusan si Fernando Daniel Martinez dito kay JC Bam Rodriguez? Mga idol, kung titignan natin ang kakayahan ni Fernando Daniel Martinez, all-around boxer, volume puncher with power din, posible din na maging dominante ito kasi marami talaga ito kung bumabato na suntok. Agresibo to eh. Oo. Hindi na katakataka, kagulat-gulat yan. Mananalo ba yun na most decision, majority decision? By decision. Kasi nga, mas marami siya kung bumabato na suntok. Sa boxing mga idol, kung marami ka bumato ng suntok, ikaw may malaking chance sa panalo sa puntusan. Oo, lalo na kung magtipid itong si JC Bam Rodriguez sa pagbato ng suntok. Pero yun nga, makamay din po talaga. Magaling na counterpuncher din itong si JC Bam Rodriguez. Na kung saan yun ang tinik sa lalamunan ni Fernando Daniel Martinez sa kanyang aggressiveness. Yung counter naman ni JC Bam Rodriguez kasi may husay talaga sa counterpunching. Itong si JC Bam Rodriguez. At isa pa, body puncher to na kung saan nakitaan natin ng posibleng kahinaan si Fernando Daniel Martinez sa budiga. Yung mga counter noon mga idols. Oo. So dito sa labanan na ito, kung mananalo si Fernando Daniel Martinez, hindi nakatakataka yan. Volume puncher, agresibo na singero, may power. At syempre sa skills, all-around boxer. Halos lahat ng galaw mayroon. Sa teknikalan, may ibubuga. Pressure partner style, defensive style, brawler style, counterpuncher style, mayroon din. Itong si Fernando Daniel Martinez. Kaya di katakataka naman nanalo yan by yun na naman decision or split decision. Even knockout. Nasabi ko nga 8 to 10 din mga idols. At delikado din na mawi sa tabla ang suntukan na to. Kasi parehong may tibay, parehong may lakas. Although lamang sa lakas si JC Bam Rodriguez, pero kung makayanan naman ni Fernando Daniel Martinez yan, at kung sakasakaling pareho nilang kakayanin ang suntok sa magkabilang panig, yung mga pamatay nilang na suntok, yun mga idol, di malayo mawi sa tabla rin ito. Labanan na ito mga idol, di malayo. Nasa mga 40% ang posibleng mawi sa tabla to. Oo. Kasi kung titignan natin sa galaw, di magkakalayo eh. Ang isa lang sa problema dito ngayon, yung height and reach advantage power ni JC Bam Rodriguez at
yung estilo ni Rodriguez na mahusay sa counter punching at yung pamuniga, yung pagsuntok nito sa budiga o mga body shot mga idol. Diyan kasi nangayaw si Juan Francisco Estrada nung sila po ang naglaban. Which is, may nakitaan natin si Fernando Martinez na iniinda niya pag tinamaan sa budiga. At imposible naman na hindi yan sinurin ni JC Bam Rodriguez yung mga laban nitong si Fernando Martinez kung saan ito posibleng mahina. Although pareho sila kasi sinuri din po yan ni Fernando Martinez na kung saan mga idol marunong din namang manakdown si JC Bam Rodriguez. Kaya delikado rin sa tabla talaga itong labanan na ito pero magkabagsakan talaga itong mga idol sa tingin ko. Pareho may lakas. Lamang, siyempre, sa comparison kanina, lamang po sa knockout ratio si JC Bam Rodriguez lamang sa height, which is 2 inches ang diferensya, 4 inches sa reach, na kung saan may kahusayan or may galing din itong si JC Bam Rodriguez sa distansyahang suntukan. Pero yung aggressiveness naman ni Fernando Martinez, volume punches, posible din yan na magpapahirap kay JC Bam Rodriguez sa laban mga idol. Kung saan? Delikado pa nga matalo by knockout, delikadong matalo by decision itong si JC Bam Rodriguez mga idol dahil napakasipag din itong si Fernando Martinez. At hindi na po bago para kay Fernando Martinez ang mapapalaban sa mas matangkad sa kanya. Yung laban niya kay Jeron Angcahas, 5'6" si Jerwin. 5'6" si Jerwin. Si Kasoto Ayuka, 5'4" yata din yun. Hindi ko nasuri ang height ni Kasoto Ayuka. Kaya hindi bago para kay Fernando Martinez. Isang magandang laban talaga ito mga idol. Yun lang masasabi ko talaga. Bagamat pabor ako kay JC Rodriguez, pero di po bastang laban to. Hindi ito madaling laban sa magkabilang panig. Oo. Di ito madaling laban sa magkabilang panig. Sa madaling salita, ito po ang isa sa pinakamagandang labanan. Talagang magandang match up. Kaya nga 55-45 lang po ang ating comparison dito sa laban. So, ang sunod naman natin natatalakayin mga idol ay ang nalalapit na laban ni Cuadro Alas Angas ng Pinas, Janrel Casimero kontra kay Kinosuke Kamida ngayong October 25, 2025 na gaganapin po sa Kyrgyzstan ba yun? Na bansa? Sa Bishkek Arena. Na kung saan po mga idol, may nasabi si Casimero na ilang seconds lang yun, talunin niya si Kamida. Pero kung titignan natin mga idol, hindi rin po pala basta itong si Kamida sa record. Sa height, reach. Ipagpatuloy po natin yan sa sunod na video. Hanggang dito na lamang ito pa ng Sports PH. God bless po sa ating lahat.